Magluto tayo ng kakanin guys. Yan yung biko. Yan, subukan nating lagyan din ng buko. Yan, lutuin lang muna natin yung mga buko sa mahina lang na apoy habang ang ating malagkit ay ayan, nakasalang dyan. Tuloy lang natin ang luto at lagyan natin ng kunting asukal. Mga 2 to 3 tablespoon ng asukal. Dapat puti na sugar ang gagamitin, kaya lang wala kaming puti. Wash na lang pwede na. Kasi magkukulay din yan mamaya pag naihalo na natin sa biko na ating lulutuin. Ayan guys. Tuloy-tuloy lang natin ang luto. Ayan, tuyo na siya at medyo nagkakaramelize na dahil sa asukal. Itabi muna natin. Isa lang naman natin yung ating gata. Ayan, pinapiga na namin to sa palengke. Ayan, maganda kasi pag pinapiga na sa palengke guys, ang bilis na lang lutuin. Kakales pa sa pagod. Mas madaling lutuin kasi guys pag piga na. Pero bago naman siya kasi pagkabili ng buko, ipapakayod. Nakikita mo naman na piniga nila, malinis din naman. Ayan, pamamantikain lang natin to. Guys, nagmamantika na yung ating gata kanina. Brown na siya. At pwede na natin tong hanguin para sa toppings natin. Ayan na salain na natin. Ayan guys, maglagay lang tayo ng asukal. At ating lang patunawin muna dyan bago natin ilagay yung ating malagkit. Yan, hindi ko lang siya iuubos kasi marami ito, masyadong matamis. Yan, lang, mga 1/4 lang ang ating ilagay. Yan, halu-haluin lang natin hanggang sa matunaw yung asukal sa langis. Guys, kung ganitong paraan ang pagluluto ninyo, na pamantikain muna yung ating gata, ang ganda nito guys, hindi basta-basta masisira yung ating kakanin. Kahit ilang araw pa, subok na namin yan. Ayan, okay na yung asukal natin guys, tunaw na siya. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating malagkit. Ayan, ilagay ko muna lahat bago natin sila halo-haluin. Mabilis lang naman to guys kasi nakasain na yung ating malagkit. Hinaan lang natin yung apoy, mahinang-mahina. Haluin lang natin ang haluin. Ganito ako magluto ng biko guys. Kayo ba? Ganito din ba nyo? Ganda kasi yung ganitong pagluto para hindi siya madaling masira. Kahit ilang araw pa to na nakastack lang dyan. Hindi siya mapapanis guys. Ito yung sikreto para magtagal yung ating kakanin. Kasi pinamantika natin ang gusto yung ating nyug. Yan, kapag ganito na guys, pwede na natin ilagay yung buko na ating niluto kanina. Ilagay na natin yung ating buko. Yan, halo natin ulit. Yan guys, napakasarap. Ang bango ng ating biko. Ayan guys, nagpalit tayo ng sandok para komportable tayo maghalo. Yung gustong-gusto ko yung sandok na to pang halo sa biko. Kasi hindi siya masakit sa kamay. Makakabuelo ako ng mix. Makakabuelo tayo ng halo. Ayan halong-halo siya. Pag ganito, ito ang gamit kong sandok. Halong-halo talaga yung aking niluluto. Depende kasi sa gamit na sandok kung komportable ka eh. Okay. Yan na guys. Yung malagkit natin na makunat-kunat na Pero masarap talaga to. Maraming
kakagusto dito sa luto ko na biko. Okay na to guys. Yan, ilipat na lang natin dito sa ating lagayan para maayos naman tingnan. Yan, tuloy-tuloy ko lang muna to guys. Yan, medyo mainit lang. Yan, i-flat lang natin. Yan, ikalat-kalat lang natin dito para pantay-pantay naman at maayos at magandang tingnan bago natin lagyan ng toppings. Ayan na. Ilalagay na natin yung latik kanina. Ayan guys, kakamayin ko na lang to guys. Kasi wala na akong gloves. Malinis naman yung kamay ko at kami lang naman ang kakain nito guys. Kasi kaunti lang yung niluto ko. Ayan. Ayos lang yan, basta malinis naman ang kamay. Yan, ikalat lang natin lahat ng latik.